Hala? May virus palang kumakalat ngayon? Parang totoo to. Sige, isi-share ko nga. At mag-comment na rin ako. Gumawa ka na ba ng assignment? Hindi po. Mamaya na. Sige, mamaya na tayo gagawa. Kabalitaan mo ba yung COVID? Oo. Yung pinost ko kahapon. Bakit ka nag-post ng ganun? Baka hindi na Na-share ko kahapon eh. Tapos nag-comment pa ako. Baka hindi totoo yun. Iwan ko nga, nakakatakot na yung COVID na yun eh. Pero syempre, marami talagang sakit ngayon na dumadapo sa Pilipinas. Oo nga. Wala. Wala. Oras na. Kasi ka lang. Tara, baka malay tayo. Ay, buti na lang. Wala pa si Ma'am. Oo nga. Tara. Good morning! Good morning, Miss Mika. Okay, magsupo na kayo. Maraming salamat po. Ngayon ay i-check ko ang inyong mga attendance. Say present if your name is called. Pineda, Present. Dutirios, Morales, Adlawan, Present. Yanson. Present. Handa na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong umaga? Yes, ma'am. Pakilakasan? Yes, ma'am. Ayan, ngayon ay pag-uusapan natin ay ang patungkol sa rights, those freedoms extended to everyone in a digital world. Meaning, we have a rights to express ourselves. We have a rights to receive and seek information because tayo ay may malayang pagkuha ng mga detalye online. However, these rights have responsibilities. Meaning, meron tayo mga responsibilidad na respetuhin at protektahan ng mga privacy ng mga ibang tao. Kaya that's why, kapag tayo nagpo-post, kailangan talaga nating alamin if ang information ba natin ay totoo. Kasi baka makasira tayo ng ibang tao or kahit sa ating komunidad. No? Kailangan talaga nating alamin kung yung information ba yon ay totoo. Maliwanag ba? Yes, ma'am. May katanungan ba kayo? Wala na po. Okay. Yes, Binibining Yanson. May tanong ka ba? Ma'am, kahapon kasi may nakita akong virus na kumakalat daw sa China. Ano bang dapat gawin? Okay, good question, Binibini. So, as a digital student, kailangan talaga nating alamin if yung post na yon na sinasabi mo is totoo. Kasi hindi naman pwede na ikalat-kalat na lang natin yun, di ba? Kailangan talaga nating alamin yung informasyon na sinasabi mo na kumakalat na virus, no? Sinasabi mo na may kumakalat na virus na galing sa China, dapat alamin talaga natin yung post na yun kung totoo. Dahil nga sa kakasabi ko kanina, baka makasira lang kayo ng tao. Kaya, kailangan nyong alamin if yung information na yun, kung totoo. Maliwanag? Wala na ba katanungan? Wala na po. Kung wala na ay magsi-ready na kayo at magsiuwi na kayo. So, may naintindihan ka ba sa topic ni ma'am? Kung ano, mali talaga na share ko yung agad. Kasi nga, hindi pa natin alam kung tama ba yun. Kaya nga. Jura, tinus mo pala itong patungkol sa virus?
Ang dami nang nakakakita. Naku, lagot ka. Paano mo ito buburahin? Marami nang nakakita. Kapag binura mo, may mga naka-shared post na. So marami na talaga, hindi mo na siya mabubura. Lagot ako neto. Bakit mo kasi pinost? Hindi ko kasi alam eh. Akala ko totoo. Naku, marami nang naniniwalang tao dito sa virus na to. Hindi pa naman natin alam kung totoo talaga to. Sige, aalis muna ako. Meron muna akong bibilhin. Sige. Bye! Bye. Dami na. Alam niyo, lagot ako neto. Kailan Baka yan? mapapatawag ako neto sa office. Dito lang, hindi. Okay lang yan, okay lang yan. Huwag Huwag ka naman ang dami nang nakakita. Magagawa ninyo na pala. Ma'am! Oh, Binibini. Meron pa akong sasabihin. Ano naman yan? Si Miss Juralyn, alam niyo po ba? Nag-post pa tungkol sa virus. Tingnan niyo nga to, ma'am. Ano naman ito na-post? Mukhang isang araw pa po, ma'am. Ay, naku talaga itong si Binibining Yanson. Saan siya ngayon? Nasa room po, ma'am. Puntahan natin. Lagot ko talaga ngayon kay Ma'am Juralyn. Post ka kasi ng post. Juralyn! Papunta na dito si Mami, nahanap ka. Bakit? Iwan ko. Miss Yanson, magpaiwan ka ngayon ha, mag-uusap tayo. Yes, ma'am. Ano kaya kailangan ni ma'am sa akin? Alam mo ba, Binibini, kung bakit pinatawag kita? Hindi ko po alam. May nabalitaan kasi ako na meron ka daw pinagpo-post or sinishare sa Facebook na mga hindi pa kumpirma na mga balita. Ay, yung kahapon ko, ma'am, yung tungkol sa virus. Hindi ko po talaga alam kung totoo yun o hindi. Pero, share-post ko agad po at nag-comment ako. Pero alam mo namang mali ang pag-shared post ng mga information na hindi pa totoo. Anong gagawin mo, Binibini, sa problema na yan? Subukan ko na lang po, ma'am, i-delete yung post at saka public apology na lang po ako, ma'am. Naku, gawin mo talaga yan. Baka masiring paaralan pa natin. Po, ma'am. Sige, makakauwi ka na. Huwag mo uulitin yan, ha? Sumunod ka dun sa ginawa kong discussion para hindi na lumala yung problema mo. Sige, umuwi ka na. So, ano sinabi niyo sa'yo? Yun, sinabi niya na i-delete ko na raw yung post kasi hindi raw yung tama. Tama naman kasi si Mom. Yun na yung sinabi niya sa kasi nga, think before you click. Kaya, tama. Mag-ingat na talaga ako sa paggamit ng social media sa susunod. Kailangan ko mag-share post ako. Tapos kailangan, yun ay alamin ko muna kung totoo ba o hindi. Kaya, mag-public apology na lang ako mamaya. Yun yung gagawin ko. Mas mabuti. Salamat ha sa pagpaintindi. Tara na. Sino kaya nagsabi nun? Ay, nako. Sige na lang. Kasalanan ko rin naman eh. Cyberbullying or damaged reputations. Always prioritize respect and responsibility for the online world.